Di ba? Hindi natin, we are like Corinth. Kaya ang dami nilang tanong. Ha? Kaya si Saint Paul, anong sabi? Huy, yung nabuhay na Jesus, hindi yan kwento-kwento. Totoo yan. Kaya itong sabi niya, and that he appeared to Cephas. Cephas is Peter in Aramaic. Then to the 12. Then he appeared to more than 500 brothers and sisters at one time, most of whom are still alive, though some have died. Then he appeared to James. Then to all the apostles. He was trying to say, kung ayaw nyo maniwala, tanungin nyo dun sa mga nakakita. Buhay pa sila. Tanungin nyo kay Peter. Buhay. Kasi ito, sinulat ito 20 years after resurrection. Nauna pa ho ang 1 Corinthians letter ni Paul kaysa the Gospel of Mark. Mark was the first gospel written. Nauna pa ang pagsusulat ni St. Paul. Itong St. Paul, mga nasa 50 AD. The Gospel of Mark was written 69 AD. Kita nyo? Kaya sabi niya, buhay pa sila. Tanungin nyo kung ayaw nyo magniwala. Kaya ito ang akin lang to ha. Sabi kong ganyan. Imagine mo, kung nakausap mo si Peter at tatanungin mo, anong kaibahan ng itsura ni Jesus nung buhay siya at yung namatay siya nabuhay muli? Ano kaya itsura? Yan. Gusto kong pag-isipan yun, no? Oo nga. Pero meron ako isang tanong. Ito ang gusto kong sagutin nyo, ha? What will you look like in heaven? Ano itsura nyo sa langit? Can you look at yourself? Sige nga, look at yourself. Look at your eyes. Ha? Yung iba gumanon talaga, no? Tingnan niyo yung katabi niyo. Ano kaya itsura niya sa langit? Ha? Yan ang malaking tanong. Yung iba sa atin, ang tingin natin, pag akyat natin sa langit, tayo ay ganito. Yan. Ha? Sino yan? Casper, the friendly ghost. Di ba? Alam na alam ng mga bata, no? Ganyan ay itsura natin. But let me give you an answer. The Catholic Church teaches that our risen bodies will have the same qualities. Number 1, tingnan niyo ha, freedom from suffering and death. In Latin, impossibilitas. Impossibilitas. So, ibig sabihin, wala na tayong paghihirap pag nasa langit na tayo. Paano kung ang hirap ko talaga, ang problema ko, itong mister ko, wala na siya sa langit. Ha? Hindi, biro lang. No? Sino sa inyo rito gusto umakyat ng langit? Taas ang kamay. Ngayon, ha? Ngayon na. Ha? Wag muna, ha? Wala na raw hirap sa langit. Hay. Sabi niyo nga, Hi, salamat. Thank you, Lord. That's good news. Second is this, we won't be restricted by matter. Subtilitas. Wala, tumatagos tayo sa lahat. Yung pangatlo, we move easily and quickly than we do now. Ang tawag, agilitas. Mas mabilis ang biyahe. And number 4, we will radiate a certain kind of supernatural brilliance and beauty. Claritas. Tingnan nyo itong katabi nyo. Sige na, tingnan nyo. Ganda, di ba? Kagwapo. Pag-akyat ng langit niyan, super maganda yan at gwapo. O, tapikin mo siya. Sige na. Tapik, sabi mo, may pag-asa ka pa. Ha? Yan ang itsura natin sa langit. Nako, nakakatuwa. Grabe. Ganyan tayo. Kaya si St. Paul, sinasabi niya, tayo pag namatay, di ba? Idilibing mo. Kahit sunugin ka, o ikaw ay kainin ng uod. Alam niyo yun, di ba? Di ba? Ba't ganon? Minsan naglalaro utak ko eh. Pag ang tao namatay, inuuod. Ang tanong ko, pag ang uod ba namatay, tinatao? No? Malikot talaga utak ko. So pasensya na kayo. Pero yan, di ba? Pag namatay tayo, pag dumating si Kristo, second coming, our body and our soul will be united. Kaya, sabi ni St. Paul,
Yan yun. Kaya anong gagawin nyo? Alagaan nyo yung katawan nyo. Kaya ngayon, pag hindi ka naniniwala, doon, ito yung tatlong impact sa behavior mo, lalo na sila. Ito yung una. Why care for my body? It's just a shell. Shell lang ito. Why do I care? Maiiwan ko rin naman ito di ba? So I will leave this on earth and my soul will fly like a butterfly to heaven. It makes sense until you read St. Paul, who says our body is the seed of our future glorified body. Sabi niya ganyan. But someone may ask, how will the dead be raised? What kind of bodies will they have? What a foolish question. When you put a seed into the ground, it doesn't grow into a plant unless it dies first. It is the same way with the resurrection of the dead. Our earthly bodies are planted in the ground when we die, but they will be raised to live forever. So please take care of your body. Tingnan mo yung katabi mo, kilala mo yan Tingnan mo, sabi mo sa kanya, take care of your body. Alagaan ang katawan. Kasi yan ang 1.0. Pagdating mo sa langit, galing sa 1.0 ang 2.0. Galing yon. Dito galing. Kaya inaalagaan ng katawan. Example, imagine nyo, may pumunta sa bahay nyo, nag-doorbell galing sa gobyerno. Tapos may pinapapirmahan sa inyo. Pirma po kayo, mamili kayo. 5K or 8K? Anong pipiliin nyo? Sino pipili ng 5K? Sino pipili ng 8K? Ayan, very good. Lahat ng pipirma ng 8K, alam nyo mangyayari sa inyo? Lalakas kayo. Pero hihingaling kayo. Kasi yung pinirmahan nyo, fun run. Kala nyo, pera, di ba? Pinapunta ka sa opisina, fun run pala. 8 kilometers pala yon. Alagaan ng katawan. Lalo na ngayon, ang init. Naiinitan ba kayo? Kami hindi. Yung bahay ko, centralized. Liit lang Kaya, talagang doon lahat, centralized. Kami lahat, sama-sama. Sa sobrang init, ito ho ang nangyayari. Grabe, pati ang electric pan, natutunaw na. No? Pero matalino yung iba. Sa sobrang init, ayan. Diba? Sabay-sabay na, tatlo-tatlo na. Yung iba kawawa, talagang doon sa CR, naglagay na ng electric fan. Kaya kayo, pag nakakapasok kayo ng aircon, mag-iinarte kayo ng konti. Pag pumasok kayo ng mall, tapos malakas ang hangin at aircon, gayahin nyo si Michael Jackson. No? Gumaganyan-ganyan pa. Mainit. Alagaan ng katawan. Tapikin mo yung dalawa mong katabi. Dali, sabi mo, alagaan ng katawan. Alagaan ng katawan. Number 2, why help the poor? Bakit ka tutulong sa mahirap? It is the soul that matters. Kaya alam nyo nangyari sa kanila, St. Paul was disturbed that in Corinth, the affluent church members, yung mayayaman, they didn't care for the poor. Ayaw nila. Bakit? Hindi mahalaga yan. Yung poverty nila, temporary lang yan. Ang mahalaga yung kaluluwa. Aba, si St. Paul, kamot ng ulo. Siguro nakalbo na. Ano ba naman ito? Mahalaga ang katawan. Oo, pero, itong sagot niya. Paul tells them, there should be no division in the body, but the parts should have equal concern for each other. If one part suffers, all the parts suffer with it. Mahalaga rin yan.